Ipinauubaya na ng House Quad Committee sa Office of the Solicitor General ang pagbawi sa libo-libong ektarya ng lupain na iligal umanong binili ng Chinese nationals upang makapagnegosyo sa Pilipinas. Ngayong araw ay formal na na-turn over ng mga miyembro ng Quadcom sa OSG ang mga dokumento na bunga ng investigasyon sa iligal na Philippine Offshore Gaming Operators o POGO, kalakalan ng droga, extrajudicial killings at pagkamkam ng lupa ng Chinese nationals. Ayon kay Quadcom Overall Chairman Robert Ace Barbers, nadiskubre nila na may mga kilalang Chinese personalities na bumili ng libo-libong ektarya ng lupain sa Pampanga. Malaki ho ang na-discover dito sa laki ng lupang nabili ng mga Chinese nationals. No? Na alam naman po natin that the Constitution prohibits foreign nationals from acquiring 100% ownership ng ating mga lupa at ng mga pagtatayo ng mga korporasyon. Gumagamit din anya ang mga ito ng dummies na Filipino-Chinese, bagamat hindi pa matukoy kung magkano ang kabuuang halaga ng ari-arian na nabili, kumpirmado nila na may mga korporasyon na nakakuha ng nasa 300 titulo ng lupa kada isa. Marami pa tayong hindi na-discover ng mga corporations that are Chinese pretending to be Filipinos. So yun ang malaking trabaho na dapat nating asikasuhan, especially ang ating pong Solicitor General, na makita itong mga corporation na to na maraming mga pure Chinese na pretending to be Filipinos and owning and buying properties. Kabilang sa mga lumutang na pangalan si Tony Yang, ang kapatid ng dating economic advisor ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na si Michael Yang, isang nagngangalang Willie Ong na nag-organisa ng Empire 999 Realty Corporation at nakakuha ng daan-daang titulo, at si ID Tai Yang na iniuugnay sa bentahan ng ari-arian sa Mexico, Pampanga. Tiniyak naman ng OSG na agad nilang aaralin ang mga dokumento upang makagawa ng karampatang aksyon. With the coordination of the pertinent government agencies, for example, sa civil forfeiture of the assets acquired of this Chinese through AMLA, and ito rin for the reversion and or SG proceedings to recover yung mga fraudulently acquired real estate by this Chinese. Samantala, iginiit ni Santa Rosa City Representative Dan Fernandez na dapat silipin ang Philippine Statistics Authority at ang local civil registrar dahil sa panlilinlang ng mga Chinese at pagpapanggap bilang Pilipino. Very particular tayo doon dahil doon tayo, doon nila, yun ang ginamit ng mga Chinese. Ang PSA, nag-relax sila doon sa requirements nila para sa birth certificate. Also doon sa mga local civil registrar. Kaya yun nga, sana itong ating pong Solicitor General have to look deeper doon sa problem ng PSA sa local civil registrar. Inaasahang sa susunod na linggo ay isusumite naman ng Quadcom ang partial committee report sa mga kaukulang ahensya ng gobyerno. In the heart of changing lives, ako si Brigada Haji Caaminio ng 105.1 Brigada News FM Manila, the Music and News Authority.